dear beloved, Boss Mike Cervera. Nagkakainitan ngayon, mga kababayan, itong mga ambassador at mga kawani ng gobyerno, kasama na rin ang mga senador. Patungkol nga po dito sa ginawang katatawanan daw para sa China na pagmumuka ng kanilang leader. Sabi ko nga kagabi, mga kababayan, normal na normal lang yan eh. Pero bakit parang napakasensitibo ng mga yan, ano? Ha? Napakasensitibo. Samantalang kapag binubuli nyo ang mga mangingisda, ang aming mga Navy, ang mga aming Coast Guard, dyan sa West Philippine Sea, abay, hindi nyo nakikita ang inyong sarili. Totoo naman, ano, mga kababayan ko, no? Hindi nila nakikita, mga kababayan, kung anong ginagawa nila sa atin. Kapag ka sila, mga kababayan, simpleng litrato, nasasaktan. Nakalimutan po yata nila, mga kababayan, na tayo ay mga Pilipino. Di ba? At sila ay mga incheck. Sabi ko nga, purihin natin ang mga magagandang ginagawa nila. Purihin natin ang kanilang mga mga nagawa sa kanilang mga bansa na talaga namang nabago nila. Yung dating dugyot ngayon, malinis na. Kung sa inyong mga mamamayan, nagagawa nyo pala, sabi nga nung kaibigan nating abogado na si DJ Jimenez, kung kaya pala nilang gawin na maging malinis, maging maayos, maging magalang, diyan po sa kanilang mga mamamayan, bakit hindi nila i-apply yan sa West Philippine Sea? Diba mga kababayan ko? Yan po yun eh. Pero teka muna. Ang nangyayari kasi mga kababayan yung mga pangit na gawa, pinupuri ng mga Pilipinong iba, lalo yung mga senador nating mga, hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila. Hindi kaya party sila ng kung ano yung magkano ang binayad sa kanila? Nako, mga kababayan ko, yan ngayon ang matinding usapin, mga kababayan, ha? Diba? Sabi ni Carlo Cabinson, mukha naman kasi talagang Disney character eh. Normal lang kasi yan, mga kababayan, pagdating sa usaping politika. Si Trump nga, sabi ko sa inyo diba? Kung ano-anong ginagawa sa kanyang mukha. Diba? Kay Pangulong Bongbong, kung ano-anong ginagawa sa kanyang mukha ng mga kaalyado nilang mga DDS na mga senador. Diba? Ganun din yun. Walang napakasensitibo. Palibasa, alam nyo nga, hindi kami uubra kapag kami nakipaglaban ng mano-mano. Pero kung susubukin nyo lang na ilabas nyo na yung pinakamagaling nyo sa suntukan, meron naman kami dyan na nakaabang. Para hindi na madamay ang iba, palakasan, idaan, di ba? Dapat dinadaan yan sa palakasan. Kung gusto nyo, si Marcoleta, ilaban nyo sa aming pambato na si Trillanes. Di ba? Suntukan sila. O kaya, Ping Lacson versus Marcoleta. Di ba? Huwag kang mag-alala, Marcoleta, bawal ang makipagsabunutan sa boxing na gagawin yung dalawa. Di ba? Yun lang. Baka hindi lumaban si Marcoleta, baka kasi isipin niya, sabunutan siya. Pero hindi naman yan, mga kababayan, yung tatalakayin natin, kundi eto nga, mga kababayan ko. Nako, eto na, mga kababayan. At saka ito pa, yung mga buhayang kontraktor, nagtuturuan na. Iba talaga si Pangulo. Sabi ni Lynn Mariano, balat sibuyas, Boss Mike si Winnie the Pooh. Kaya, eto na, mga kababayan, sports lang, walang pikon. Oo nga! Alam nyo, dapat ang buong mundo, para walang gera, walang masaktan, walang madamay na inosente at mga sibilyan, dapat gumawa ng batas Alam nyo kung ano yung batas na naiisip ko, ako mga kababayan, alam nyo naman,
matalino rin ako eh. Kung sakali man na magkaroon ng batas sa pangkalahatang mga bansa para hindi nagkakaroon ng kadamayan ng mga paggamit na ng mga kung ano-anong mga sandata, pasabog, bomba, helicopter, at mga jet fighter at maging mga missile, mga kababayan, kapag ka may hindi pagkakaintindihan, yung pong dalawang bansa, bakit hindi na lang idaan sa suntukan, pinakamagaling nyo at pinakamagaling ng katunggaling bansa? Ano? Pwede naman siguro yun, ano? At kung natalo kayo, edi talo na kayo. Kung ano yung hindi pagkakasunduan, tanggapin nyo na mali kayo. Pwede naman sigurong ganun, ano? At tulad niyan, sa West Philippine Sea, kung ang pambato nyo si Marcoleta, pambato namin si Ping Lacson. Oo. Siyempre, di ba, mga kababayan, para maiwasan na yung pong masaktan ng iba, pangamba ng iba, ma-stress ang iba, na baka ang mangyari, mga kababayan, maghahagisan ng bomba, magdamayan, pati mga ibang bansa na hindi naman kasali, sasali, di, suntukan na lang. Di ba? Oh, kunyari, yan, kakampi nyo naman si Marcoleta. Yan ang pambato nyo. At ang pambato namin, ulitin ko lang, si Ping Lacson. At kapag nagsuntukan yung dalawa, itong pro-China na si Marcoleta, at ito naman, si Ping Lacson na makabayan, para sa atin, di ba? Oh, bawal ang sabunutan. Sigurado, kapag ka may sabunutan, uurong na yan si Marcoleta, tatakbo na. Parang yung anak niya na meron ding suot na piluka. Oh, alam nyo ba yon? Yung palang anak ni ni Marcoleta na kongresista na may piluka rin, oo, ang siya pala na mag-i-endorso sana sa impeachment complaint nila Mike Defensor at Chavit Singson. Ngayon, mukhang umurong din ng bayag, mga kababayan, wala hong mag-i-endorso nung kanilang impeachment, complaint. Kaya wala, hindi natuloy. Yung pala yun. Ngayon, alam nyo na, no? Ito palang anak ni Marcoleta na nakasuot din ng piluka. Ang siyang mga kababayan ko, i-endorso sa impeachment complaint nila Chavit Singson, negrong Ilocano daw. Nagalit yung mga Ilocano diyan at saka eto hong si Mike Defensor. So wala na ho 'yon. Kalimutan nyo na lang kalimutan nyo na lang sila. Sabi ni Joey Salvadoro, lamang nga sila kung sabunutan eh. So ngayon, eto na mga kababayan bago natin na tuloy-tuloy ito, baka naman isang like naman dyan. At eto ang balita. Ng Senado ang umano'y panghihimasok, pambabastos at pananakot ng kinatawan ng China sa mga Pilipino. Yan. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, walang sino mang dayuhan ang may karapatan na patahimikin ang mga Pilipino sa sarili niyang bansa. Nako. Pati pa ang ambassador. Buti pa to si Ate Risa ko. Talong-talo nung ate nyong mahaba-baba, no? Mga kababayan ko, sa totoo lang, talong-talo. Si Manang Aimee neto. Kita nyo naman, atapang, babae. Mga kababayan ko, kung kay Sara lang, pipiliin ko na itong maging presidente. Tuloy. Kahit pa ang ambassador. Sinigunduhan din niya na Senator Kiko Pangilinan at Senator Erwin Tulfo. Matatanda ang binanatan ng Chinese Embassy ang paninira umano ni PCG spokesperson Jay Tariela kay Chinese President Xi Jinping. Ay, nako, paninira na daw yun kasi binago yung mukha ni Xi Jinping. Ginawa daw katatawa yung mukha niya, mga kababayan, kasi parang normal na ho yan. Dito sa mga apps, para mag-edit ka ng mukha, ano ba yan? Masyado kayong oy, mga makachina, benga, mga makachina ulit. Putik na yan,
Sensitive kayo. Maging ang pambabatikos umano ni Ontiveros sa embahada ng China. Nako, kita nyo, matapang talaga tong si Ray sa mga kababayan ko. Oo, matapang. O, ano naman masasabi ni Sara dyan? Diba? Ano ang masasabi ni Sara Duterte dyan? Wala yun. Singsha, Shushay, Chokchak, Chenis. O, ganon. Diba? Yun lang ang sasabihin nun eh. O, Chokchak, Chenis nyo siya. The Philippines. And we are in a democracy. Ah. Ang freedom of speech ay Ah. hindi lisensya Aha. para sa representante ng isang dayuhang bansa Na. ang himasok, Ayan. nakot, Yan. Ay! Putik na yun, mga kababayan, may sumilit. Manang Risa, meron nang nakatutok sa leeg mo. Isang matinding sandata, matulis na matulis. Oo. Parang mayroon nang nagbabanta kay Ate Risa, mga kababayan. Oo. Kita nyo, tinutukan na yung kanyang batok, ha? Hoy, Manang Aimee, wag mong takutin yan. Ha? Hindi mo matatakot si Risa. Yung nasa likuran, mga kababayan. Bang klase, mga kababayan. O, ito na. ang bastos sa mga Pilipino. Ano? Ano, Aimee? Ha? Kaya mo ba yan? Ano, Aimee, ano? Di ba? Oo, kita nyo, kakabanggit ko lang, lumabas talaga. Manang Aimee, lumayo-layo ka, nakakasira ka sa beauty ni Ate Risa namin. Grabe. Kita mo naman, nagpusod lang si Manang Risa natin, tinali na lang, kakamadali. Mukhang nag-makeup lang to. Pero yung nasa likod, mga kababayan ko, kita nyo. Matindi, matindi. Para bang, oy, tumigil ka dyan, nandito ako sa likod mo, baka gusto mong tirahin kita. Yan po, mga kababayan, yung mga bumoto, kasama yata si Manang Aimee. Natila ba, mga kababayan ko, si Manang Aimee, parang lahat na lang ng gagawin ng Pangulo, kokontrahin niya kahit nasa tama ang Pangulo, kokontrahin pa rin niya Wala na hong pinuri ito si Manang Aimee. May natandaan ba kayo? May natandaan ba kayo na pinuri ni Manang Aimee na nagawa ni Pangulong Bongbong? Kung noon, mga kababayan, hindi natin napapansin na masyado siyang bitter sa mag-asawang Pangulong Bongbong at First Lady. Ngayon, mga kababayan, nung nanalo, halatang-halata mo na No? Nung nanalo, mga kababayan, ang Pangulong Bongbong sa pagka-Pangulo, halatang-halata mo na yung pagka-bitter na itong gaga na to. Di ba? Yan yun. Dito, in the name of free speech. Di ba? Tama, Manang! Pagtanggol mo yan! Yan po Our beloved Boss Mike Cervera.